Good morning. So, welcome sa ating presentation ngayon. Lalo na sa pandemic natin na kinakaharap ngayon. So, ang problema ng lahat is pera. So, ang tanong is, pera ba talaga ang problema? So, puntahan natin yung source talaga. Sino ba talaga yung gumawa ng pera? Tao or ang Panginoon? So, klarong-klaro, ang gumawa talaga ng pera yung tao. So, marami namang taong marami din pera. So, kahibangan yun yung iniisip pala natin, tulad ng iniisip ko noon, na parating pinoproblema ang pera. Kasi ang gumawa lang pala ang tao eh. So, hindi problema yun. Kasi kung marami silang pera, merong tao maraming pera, din tao din ako, din tao din sila. So, possible, nadami din ang pera ko. Ang pinoproblema natin kung ito, ang buhay. Kasi yung buhay ng tao talaga is hindi ginawa ng tao yun eh. Ang gumawa nun is yung Panginoon. Yun ang problema. Hindi yung pera. Tulad nito, itong nanay ko. So, gumastos na po kami ng mahigit milyon. Ginawa na namin lahat para mabuhay yung nanay ko, pero wala pa rin. Walang problema ang pera kasi dami talagang mapagkukunan ng pera kung gugustuhin mo talaga. Equivalent lang sa buhay ng isang minamahal mo sa buhay. Pero sa kahit anumang ginagawa natin, hindi talaga natin kaya ibalik yung buhay ng ating mahal na pamilya kung sila'y mawala. So yun ang problema. Hindi natin talaga kayang gumawa ng buhay sa mga patay. Kaya yung nanay ko talaga, sabi niya, pag may buhay, may pag-asa. So parating iniisip ko, basta may buhay pa, talagang may pag-asa. Kaya i-enjoy po natin lahat habang nabubuhay pa tayo. At saka ano ba talaga yung gusto natin sa buhay. Kasi hindi na talaga mababalik yung buhay natin or yung ating pamilya. Kaya gawin natin yung bagay na nakapagpapasaya sa atin. Diba? So, iniisip ko, kung nakikita nyo itong larawan, nag-uusap yung dalawang ibon. So, tanong yung ibon, bakit yung ibang ibon pare lumilipad, tayo hindi? So, yung ibon nagtanong ulit sa kaibigan niya. Ang napakatalik na kaibigan ng itong ibon na to is walang iba kundi yung isda. Kasi matalik sila masyado. Matalik na kaibigan sila masyado, close friends sila. Kasi ganun tayo eh. Kung sino yung talagang close friend natin, sila yung tinatanong natin. Napagtatanungan natin kung meron tayong gustong maintindihan. Kasi nahihiya tayo magtanong doon sa mga stranger. So, yung ibon na hindi siya marunong lumipad, ang parating niyang kasama o nakikita, yung isda. So, tinanong niya, paano ba friend lumipad kagaya ng mga ibang ibon? So, yung isda natulala at imposible talagang makaturo yung isda paano lumipad, kasi isda nga siya, di ba? So wrong person kung tao pa yung nag-uusap, yung dalawang tao pa yung nag-uusap, wrong person po yung tinatanong niya. Yung tinatanong niya, paano ba lumipad? For example, a poor person tulad ko noon. Talaga ako yung parang ibon eh. Bakit ba kami mahirap? Meron naman talagang mayaman.
So ang tinatanong ko yung nanay ko, imposibleng makaturo yung nanay kong paano kami yayaman, yung nanay ko nga mahirap. Then tinanong ko din yung mga kaibigan ko, lalo din mahirap, yung mga kapitbahay ko mahirap din. So imposible po talaga na matuturuan po tayo ng mga mahihirap paano yumaman, kasi mahirap pa nga sila, hindi nila pa nakuha yung tinatanong natin. Yung mga mayayaman, ganoon rin, may problema din yun sila. Ang problema nila, ang dami nilang pera, paano ba nila maubos yun? So nung una pala mga kaibigan, wrong person pala yung tinatanungan ko. Yung tinatanungan ko kung paano dumami yung pera ko. Kasi yung dalawa talaga, yung poor at saka mayayaman, dalawa, money lang talaga yung problema nila. Yung poor is problema sa pera dahil hindi na pagkakasya or kulang talaga. Yung mayaman naman, iniisip talaga nila kung paano mauubos yung pera nila, saan nilalagay kasi sobrang dami na naman. So kaya mga kaibigan, kung gusto po natin yumaman, tanungin po natin yung mga mayayaman. Kasi yung mga mayayaman, napaka-humble pa lang talaga nila. Yung totoo pong yumayaman talaga is nagtuturo po sila paano sila yumaman, kung gustuhin nating magtanong. So mula ngayon, huwag po tayong maniwala sa mga taong hindi pa successful, kasi hindi po tayo aasenso doon. Kasi ang problema lang talaga natin is hindi pera. Kasi yung pera ginawa lang po talaga nilikha lang po talaga yun ng tao. Ang tinatawag doon is galing ang pera sa tinatawag na idea. Naisipan lang ng tao yun. So ginawa nila. So ang problema lang pala talaga is idea. For example, itong katulad ko noon, mahirap. So poor idea. Ano bang idea para sila kumita? So kung nakikita po natin yan, 8 times 6 times 4 is equal 192 hours. Ang ibig sabihin po niyan, yan lang po talaga yung oras natin para maghanap ng pera araw-araw. Equal po tayo lahat, mayaman man o mahirap, pero iba-iba lang yung strategy natin or idea para paano kumita ng pera. So kung ikaw ay nagsusweldo ng 30,000 a month, kung i-divide mo to 192 hours yan, 157 per hour lang po yung binabayad sa'yo. Ngayon, limited at no freedom yan, kasi anytime pwede kang tanggalin. Kaya yung sinabi, yung tinanong ako ng kaibigan ko, isa sa mga mayaman na talaga. Sabi niya, kung ibibenta ko yung kabilang arm ko or yung kamay ko, kung ibibenta mo yung kamay mo ng 150,000, ibibenta mo ba? Sabi ko hindi, kasi bahala, wala na akong pera, basta kumpleto yung kamay ko. Tinanong niya ako ulit, kung merong bibili sa isang paa mo, bibilhin yan ng 1 million, ibebenta mo ba? Sabi ko naman, hindi pa rin, kasi bahala nang wala nga akong pera, basta buo yung katawan ko. Sabi niya, naintindihan mo na ba yung point? Hindi pala kayang bayaran ng pera yung buong pagkatao mo, yung buhay mo. Hindi mababayaran, or priceless yan. Ibig sabihin nun, priceless yan dahil ginawa ka ng Diyos na walang katumbas. Bakit ka pumapayag na sinesweldohan lang ng 157 per hour? Hindi priceless ka, bakit sinusweldohan ka lang limited? So napag-isipan ko, oo nga na pala. Pero sabi ko sa kanya, wala naman akong ibang mapapagkitaan. Wala naman akong ibang idea para ako kumita ng pera. So sabi niya, gusto mo bang malaman yung other idea para magiging priceless yung income mo, yung unlimited, katulad ng yung buong pagkatao, yung buhay mo, or makukuha mo lahat ng gusto mo dahil
kailangan yung tinatawag na abundance. Sabi ko, sige, paano po yun? So, ang tawag pala ng idea na sinasabi natin is yung solo income. Yung solo income talaga, hindi po tayo aasenso talaga kasi limited lang yung income natin. Tayo lang mag-isa. Kung magkakasakit tayo, wala nang income. So, tinuro sa akin yung rich idea. Like Henry C. No? Kahit namatay na si Henry C, pero ito yung sistema or idea niya. Bakit siya yumaman? Example, si Henry C talaga is merong 1,000 na empleyado. Tapos, sinweldohan niya yan ng 10,000 pesos every month. So, nag-invest si Henry C ng 10 million per month. Yung 8 hours ng mga tao na nagtatrabaho sa kanya, napunta na sa kanya yun. So, dumami yung oras ni Henry C para maghanap ng pera. So, 1,000 times 8 is equal 8,000 hours. Kung iisipin natin, 8,000 hours times 100 lang yung kita nila bawat isa na ginawang system ni Henry C. Meron kumikita si Henry C 800,000 pesos per day na hindi siya nagtatrabaho. Umuupo-upo lang siya doon sa CR. No, nagsi-CR lang pero meron ng 800,000. Nagbabasa lang ng dyaryo. 800,000 times 30 days, that is 24 million ang kita niya sa buong buwan. I-deduct mo yun or i-minus mo sa mga salary ng kanyang mga empleyado. So, 10 million. May natira pang 14 million sa kang Henry C. So, kung nakita nyo mga kaibigan, yung sistema ng mga yumaman, bakit? Or yung idea nila. So, walang pagkakaiba dun. Walang pagkakaiba kasi 8 hours din tayo nagtatrabaho eh. So, kung naintindihan nyo mga kaibigan, yung sistema, talagang mayayaman tayo nun. So, si Henry C, ginamit niya yung formula. He used the income and he enjoyed the freedom in life. So, kahit hindi siya nagtatrabaho, kumikita siya. Ang tawag nun is MSI. Anong tawag nun? MSI. Marawin State Institute? Hindi. Biro lang. So, M, multiple source income. So, ginamit niya yung multiple or yung group source of income. Yan, tanong ko sa kaibigan ko, paano ko naman yung gagayahin? Wala nga akong kapital para gawin yung sistema niya. Wala naman akong pera talaga para sweldohan yung tao para magtrabaho sa akin. Wala akong negosyo. Sabi niya, huwag mong problemahin yun kasi pinaintindi ko lang sa'yo yung sistema para mamulat ka sa katotohanan. Idea lang yung problema, hindi pera. Kahit wala kang pera, kapag meron kang idea, dadami din yung pera mo. So, ituturo ko sa'yo yung idea ng DXN. Itong DXN is merong tindahan. More than 180 countries worldwide. Kapag ikaw ay isa sa mga nagnenegosyo sa DXN, isa ka sa mga distributor ng DXN, meron ka ng 180 katindahan buong mundo. So, ang tawag niyan, multiple, madami ka ng tindahan. So, sa liit mong puhunan, kahit 500 lang, 1,000 lang na puhunan, meron ka na kaagad na tindahan, 180,000 o 180 countries. Grabe, hindi mo ma-imagine yun mga partner. Diba? So, DXN can give us 200 plus grocery outlet in the Philippines. Agad-agad. Pagbili mo ng 10,000 na product, meron ka na kaagad 200 plus. Meron pa nga tayong free membership. Grabe naman nun. Free membership pero walang halaga kasi free. Pero kung bigyan mo ng halaga yun kaibigan, talagang maaahon po tayo sa kahirapan. Ang matindi pa doon, hindi ka nang binabayarang permit. Hindi ikaw nagbabayad ng permit sa pagninegosyo mo. Wala kang malaking kapital. Hindi ikaw yung nag-i-inventory. Wala kang personal reports. Napakasakit sa ulo yung personal reports. Walang utang.
tapos matutulog kang mahimbing kasi hindi mo iniisip baka masunugan ka, baka may magnakaw doon sa tindahan mo, sa 180 ka countries mo, tapos ikaw pa yung hindi na. So ganun kaganda yung idea ng DXN mga partner. So kung naintindihan nyo po ito, talagang gagawin at gagawin nyo yung DXN. Kung hindi nyo makita yung idea, talagang talagang kung saan man tayo ngayon, hindi talaga tayo aangat sa buhay niyan. Kasi kung maintindihan nyo po yung presentation na to, sana mula ngayon, mula sa araw na to, talagang magbabago ang takbo ng buhay natin at makukuha natin yung tinatawag na abundance. So ang problema is hindi pera, ang problema natin is yung idea. So kailangan na natin yung idea. Yung idea is walang kabuluhan yan kung wala tayong action. Kaya nga yung idea hindi nabubuo kung walang letter A, yung attitude po natin. So act now, don't wait for tomorrow. Hindi naman natin alam kung may bukas pang darating, kung ano na namang trahedya ang magaganap sa ating buhay. So kung meron pa tayong chance, gawin na po natin yung DXN kung gusto natin mabago yung buhay natin. Okay, hanggang dito lang. Hanggang sa muli mga partner. See you at the top. Bye bye.